na to. And then nga po, speaking of pulburon mga ka-streetwise, ito ngayon. Actually, ang nakakatuwa kasi dito mga kababayan, 'di ba? Ang nakakatuwa kasi dito mga kababayan, may mga dilawan po talaga na ngayon po ay nagbibigay po ng simpatsya sa ating Presidente Bongbong Marcos. At isa na nga po dito, si Trillanes. So kasi mga kababayan, si Trillanes po, nagbanggit na nga po tungkol po sa pulburon. Okay. Di ba? So ngayon, ito, speaking of pulburon na yan, actually, wala na kasi yung Facebook account ni Maharlika eh. Di ba? Ang sabi ni Maharlika, ano daw, na-delete daw ng Facebook. Dalawa lang yan eh, na-delete or dinilit ninyo. Kasi andun po yung mga ebidensya ng kawalangyaan ninyo. Posibleng dinilit ninyo ng sarili yan. Posibleng sinadya ninyong i-delete yan para mawala ng ebidensya laban sa inyo. So, ang isa po kasi sa mga binabato ngayon kay PBBM, yung pulburon video. Actually kasi mga kababayan, ang issue po na yun ng pulburon ni Maharlika, nangyari na po yan, nagsimula po yan November 2022 pa. Ayan no, November 12, 2022, post ni Maharlika. Oh. Na ngayon ay deleted na yung Facebook. Ubuti na lang nakakuha ako ng screenshot. Ang sabi dito no, handa na ba kayong tikman ang charurut at Maharlikang pulburon? Available soon. So, nagsimula po talaga yung issue ni Maharlika sa pulburon 2022 pa. So, ngayon nga po, ganyan po talaga katanga yung mga DDS. 2022 pa yung issue ng pulburon, 2024 na ngayon, wala pa rin mapakitang ebidensya. Wala pa rin mapakitang ebidensya. So, tanga na lang po talaga maniniwala dito. Asan yung ebidensya? Di ba ganyan po talaga kayo niloloko ni Hitad? Ganyan po kayo niloloko ng mga DDS. Tapos ang nakakatawa kasi ngayon, di ba? Nung December, nagsalita si Hitad na meron daw pong video. Meron ng video. Kalat na yung video. Yung video meron si Duterte. Yung video meron si Amy Marcos. Sabi niya ganyan. Lalabas na yung video. So ngayon, ang mga Pilipino naghintay. Yung mga supporter nila naghintay. So ngayon, pati yung mga DDS na vlogger, sumausaw. Kita nyo, may video, lalabas na yung video, sabi ng mga DDS. Tapos eventually, tapos na yung deadline, January 5. Ngayon, kanya-kanya na ngayon silang hugas kamay. Na, ako wala akong video. Wala akong video, ganun. Wala akong copy ng video. Akala ko ba kalat na. Tapos wala kayong video. So yun pala wala pala kayong kopya, bakit yung binalita? So ngayon, mga streetwise, itong si Trillanes, actually maganda yung sinabi ni Trillanes dito na nagustuhan ko. So, panoorin natin yung sinabi ni Trillanes regarding po dyan sa pulburon. Pero meron silang ginagamit ng mga pang-agitate. Meron silang pino-float ngayon sa mga chat groups na ito si President Marcos daw ay may video na doon nga ako pupunta, Senator. Sige. Nag-snort ng cocaine, ganyan. Ano to? Kwento pa lang ito, no? Kwento nila. So, I remember yung ginawa nila kay Senator Laila de Lima. When they were demonizing her, kinalat nilang kwento na may sex video. Kahit walang video, Until to the point that they repeated it so much, no? Sa Congress pa, mabot yan naniwala na yung ordinaryong tao kasi parang giniven na nila na gano'n. Ito, kasi ganito yan, assuming there is such a video, kailangan ma-establish nyo muna kailan ba yan nangyari, no? Kasi kailangan, kung presidente ka, ito hinalal si President Marcos noong 2022, May. So yung culpabilities niya should be from that point. Within that period. Ngayon, yung before, especially dito, ngayon kung crime yan, ibang usapan yun. Diba? Kung may ibang tao, pumatay siya. Pinatay siya, o kung ano, yun, pwede yun, carried yun kahit up to the present. Pero yun, rumor pa lang ito, hindi mo pwedeng gagawing reason to oust
popular government na highest na yung naboto ito, no? Kaya nga sinasabi ko, we have to believe in democracy. Kaya nga kami, no, na doon sa nung natalo na, nilaban namin ng todo si Vice President Leni, pero nung nag-decide yung Pilipino na iba ang gusto nila, and by a wide margin, 60% ng mga botante natin, we have to accept that mandate. So hindi pwedeng based on a rumor, babaliwalain mo yon. Naman, kailangan mas malalim-lalim naman dyan. O, di ba mga kababayan, di ba? So, kung dati kasi mga streetwise nung eleksyon, ang akala kasi natin, ang magiging kalaban talaga ng administrasyon po na to ay mga Dilawan. Kasi ganun talaga, di ba? Dilawan versus Marcos. Pero ngayon mga kababayan po kasi, ang nangyari po kasi ngayon, baliktad. Ang inaasahan natin na magiging kakampi natin na mga DDS, sila ngayon ang kalaban natin. At itong mga Dilawan, na katulad nga po ni Trillanes, si Trillanes hindi naman talaga siya solid na Dilawan eh. Ano to Magdalo, Nationalista Party, na lumipat din po sa Liberal Party. So hindi siya solid na Dilawan, no. Ngayon, ang sabi ngayon ng mga DDS ngayon, wala pala kayong isang salita eh. Bakit kumakampi kayo sa mga Dilawan? Mga sinto-sinto kayo eh. Itong mga Dilawan na to, hindi na natin sila magiging kakampi 100%. Kasi mga anti-Marcos yung mga yan. Pero regarding po ngayon sa takbo ng politika natin, ayaw na mga Dilawan sa Duterte at sa mga Marcos, pero mas ayaw nila sa mga Duterte. So, ngayon, mas maayos pa po talaga itong mga Dilawan sa totoo lang. Kasi yung mga Dilawan po kasi mga kababayan, kapag nag-criticize po kasi sila, base sa paniniwala nila. Well, may halong personal na hindi naman talaga mawawala yun, pero base sa ideology nila at paniniwala nila. Pero itong mga DDS po talaga mga kababayan, mga sinto-sinto talaga. Gumagawa talaga sila ng chismis para i-criticize at siraan yung gobyerno. So magkaiba yun. Di ba nakita nyo yung narrative ng mga Dilawan, di ba? Nung panahon ni Digong, di ba? Nung panahon ni Digong, yung sinasabi ng mga Dilawan, ay si Digong mamamatay tao. Ay si Digong walang kwentang presidente kasi inaaway yung ibang leader ng ibang bansa. Di ba? Mga ganun eh. So, which is my point. May point naman. And then, nung panahon naman po nung eleksyon, ang mga binabanggit naman ng mga Dilawan, ay yung mga Marcos magnanakaw yan. Ay yung mga Marcos, hindi nagbabayad ng tax. Well, meron silang basihan. Alam nating mali, pero meron silang basihan. Pero hindi sila gumagawa ng chismis. Hindi katulad po ng mga DDS na gumagawa ng chismis. Unang-unang chismis, di ba? Yung nakokokain si PBBM. Smuggler si Lisa Marcos. Hindi si BBM yung presidente. Si Lisa Marcos daw po yung presidente. Chismis. Walang basihan. Makikita natin na mas maayos pa yung mga Dilawan kumpara sa mga DDS. You get my point, di ba? At least you get my point. Buti pa yung mga Dilawan kapag nag-criticize, merong basihan. Kahit na alam naman natin na mali. Pero meron silang basihan. Pero yung mga DDS, pag nag-criticize, chismis na walang basihan. Ang lumalabas pala talaga mga kababayan, hindi Dilawan yung pinakasalot ng lipunan ngayon. Mga DDS. O ngayon, ito. Ito. Kasi ito ito yung baka mayari tayo. Di ba merong nilalabas ngayon, di ba? Hindi naman yun, dati. Di ba merong nilabas dati yung mga DDS tsaka si Duterte na scandal daw po ni Leila de Lima. Gawa-gawa lang yun, di ba? So ngayon, hinanap ko talaga yung sinasabi nila na scandal nga raw po ni Leila de Lima, ito yun. So si Leila de Lima ba yan? Di ba ang sabi ni Digong, di ba? Si de Lima may may video yan. Papakita ko nga kay Pope eh. Tapos naniwala yung mga DDS, di ba? Pinagkalat ng mga DDS, sila Mocha Uson, sila Byron, sila Banat Bay, sila Maharlika, pinagkalat nila yan.
na meron daw pong scandal si Leila de Lima. Tapos ngayon, kasi ako hindi ko pa talaga napanood eh. Kasi nabanggit kasi ni Trillanes, 'di ba? Nabanggit ni Trillanes. So hinanap ko. So ito yung sinasabi nilang video. Si Leila de Lima ba 'yan? 'Di ba? Ganyan po talaga gumawa ng kasiraan yung mga DDS po na 'yan. So ngayon, ang ginagawa nila dati kay Leila de Lima na video daw po at ang pasimuno pa yung presidente, ito naman yung ginawa nila ngayon kay PBBM ngayon. May video daw kuno. Kay Leila de Lima nga, peke yung nilabas ninyo, kay PBBM pa kaya. Di ba? Kawig ni Maluti. Grabe ka naman. Si Malutikia nandidemanda yan. Nako. Natawa nga ako dyan kay Malutikia eh. Pati yung mga basher niya, dinimanda niya eh. Yung kay Malutikia kasi, ito naalala ko lang, no, may nag-comment kasi ng Malutikia eh. Yung kay Malutikia kasi, merong grupo sa Facebook. Di ba? Mga grupo sa Facebook na basher ni Leila Tikia. Ni Tikia. Di ba? Ni Malutikia. Tapos ang ginawa nila sa picture ni Malutikia, nilagyan nila ng gusto ng baboy, yung ilong. So napikon si Tikia, nagdemanda. Walang yan. Hindi nga. You get the point mga kababayan, di ba? Yung sinasabi ko sa inyo eh. Actually, yung ginawa nila Duterte dati kay De Lima, no? How President Duterte is using rumors of a sex tape to slut shame a senator. So kaya ko lang kasi ito nababanggit na yung ginawa pala nila kay PBBM ngayon, ginawa na rin pala nila yan kay De Lima dati. Yung pa video na yan at saka itong video na to na chismis umabot po sa Senado, umabot po sa Kongreso. Ganyan po talaga katindi yung DDS magic. Yung kulto ng DDS. So kayo mga kababayan, di ba? Siguro naman, tapos na yung deadline. Siguro naman, naniniwala naman na kayo siguro na wala ng video. At kayo, kung may mga viewer po tayo, kasi medyo madami tayo, no? Kung meron po mga viewer po dyan na makamaharlika, hanggang ngayon pa rin ba, hindi pa rin ba kayo natatauhan? Na inaaning lang kayo? Hanggang ngayon pa rin ba, utu-utu pa rin ba kayo? Hindi, actually, totoo yan. Ito lang, basahin ko lang to, no? Sabi dito, boring nga daw ang presidente natin kasi nga, tahimik lang. Totoo yan. Ayan nga po yung isa po sa kritiko kay PBBM eh. Si PBBM po kasi tahimik. Si Duterte po kasi medyo makulay kasi yung pagiging presidente niya kasi maingay. So, well, magkaiba sila ng estilo, pero ngayon, kapag si PBBM po kasi, kapag nagtrabaho po yan, tahimik lang. So, ang kailangan talaga ng mga Pilipino is mag-research. Hanapin yung ginagawa ni PBBM. At dito po talaga nagkukulang itong PCO. Imbis na i-build up ninyo yung presidente, kasi ayan talagang trabaho ninyo, dyan po nagkulang. Alam nyo na pala, alam naman ng PCO, na yung presidente tahimik na nagtatrabaho. So, trabaho ng PCO na i-build up yung presidente. Anong ginawa ng PCO? Wala. Pag nakita nyo si Emerald sa personal, pabebe. Ewan ko lang, ayoko na magbanggit tungkol yan, saka na lang. Diba? So, bago tayo magpatuloy ulit mga kababayan, no, maraming salamat po ulit dito kay Kuya Pusong Iname. Hello po sa yung kulay red, tsaka kay PBBM lang malakas. Yan. Thank you po, no. Malaking tulong po yan sa aking munting channel, no.